Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rab at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa po, kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. At yun nga po mga kalingap, kung ating nga pong napapansin yung daliri ni Kalingap Edu, meron po siyang suot na singsing. At kung atin nga pong napansin ay dalawa pong singsing ito. So hindi po natin alam kung anong klaseng singsing ito. Meron pong nagsasabi na ito daw po yung singsing nila ni Biancy. Meron naman nagsasabi na ito daw po ay galing sa Velvet. Hindi po natin alam kung anong klaseng singsing ito. Ang mahalaga, nakikita po natin si Kalingap Edu ngayon ay masaya. At bukod nga po dito mga kalingap, napanood naman po natin yung live ni Kalingap Edu, no? Medyo nadismaya po siya dahil nga po hindi na matutuloy yung kanyang pabahay para sa kanyang beneficiary na si Early. Bagamat matagal na po itong plano ni Kalingap Edu at yung kanya pong kausap na sponsor, pero may ganito po talagang pagkakataon na nauudlot or hindi natutuloy. Umatras yung sponsor at inamin din po ni Kalingap Edu na hindi po niya kayang magpagawa ng bahay. Hindi niya po kayang solo lang. Dahil ang ending, pag daw po siya ay nagpagawa, ay masisiro siya. Kumbaga ay talagang said. At alam naman po natin, ang magpagawa ng bahay ngayon ay talagang katakot-takot at napakamahal ng mga materyales. Kaya okay din po yung naging honest si Kalingap Edu na hindi po niya kayang magpagawa ng bahay. No, mahirap din naman pong ipilit ang ending, no, ay talagang said na said ka at wala nang matitira sa'yo. Buti po sana kung si Early lang yung kanyang beneficiary. Napakadami pong pinapaaral ni Kalingap Edu. At yung kinikita po ni Kalingap Edu sa kanyang YouTube channel, kung sapat naman po ito, ay hindi na po niya kakailanganin ng tulong ng sponsor. Pero alam naman po natin si Kalingap Edu ay nasa puso po talaga niya yung paglingap. Pasasaan at mapapabahayan din niya yung kanyang mga beneficiary na nangangailangan ng bahay or tahanan. Guys, yun nga, pag-usapan natin guys yung kung bakit ganun ang naging sitwasyon sa vlog. Kasi po, yun nga, hindi talaga natin maiwasan yung na hindi makagawa na maiwasan yung minsan may mga times na hindi talaga natin kayang ipilit yung mga bagay-bagay na kagaya po yan yung sa lalo sa pabahay guys. Okay, shoutout Ma'am Cornelia Modena. At ang pinaka napangako ko naman po talaga pala Early at sa iba kong mga beneficiary is sa Paul, sa mga students, pag-aaral po talaga yan. Yung pag-support sa kanila sa pag-aaral, yun talagang pinaka main goal ko is makatapos sila. At swerte na lang kung sakaling may may mag-back up sa mga kagaya niyan. Kasi kung susuluhin ko po guys, kakayanin ka, so mas makakawawa talaga yung channel pag ginawa ko yun talagang pwede yung masira kagaya kasi mag-iba't magbabahay ngayon guys, mag-iba't lalo yung ramdam ko sa ginawa kong babahay yung sa ginagawa kong bahay ngayon halos aabotin ng 800 kasi medyo pulido po kasi talaga, pero kahit mga sakto lang, kahit mga 600 baka umabot pa rin yung sabihin na ng mga 300, 400 ganyan, masakit pa rin yun guys. Po kung susuluhin tayo mga ganung bagay. So ako naman po kasi guys nung times na yun kasi pangako lang naman po kasi yun ang sponsor sa kanila. At syempre bilang naman ako na medyo hindi pa sanay sa ganung klaseng naniwala man po ako. So parang ganito, sige. Natin. Tuwa ako kasi kala ko matutupad po. Pero syempre base sa mga napapansin ko rin sa mga kasamahan ko, hindi ko pwedeng i-disregard yun po. Dahil marami po akong kasamahan na nagpabahay at halos nangawawa po sila lahat. Halos yung mga kulang sa support ng mga taong sa kanila, magtutulong sa support sa pabahay. Mga ganun kasi minsan, masasabi, papangakuan ka na, sige tutulungan kita. Tapos pag naghirap na hindi nakakayanin ng sustento sa bahay,
ma-fade na lang at naiiwan sila sa ere. At mahirap yung ganang klaseng sitwasyon na wala kang pera na hawakan tapos nasimulan mo na. Medyo nakakahiya din doon sa papagawan mo sa mga viewers. At ayoko naman ganun ng pagbababae. Baka sabihin na lang 20% lang yung nagawa mo, parang sa tangka lang. Hanggang gano'n lang. Kalublas lang. At least sana kung kahit hindi man sana matapos, at least nagkaroon ng forma talaga ng kahit ang kulang na lang sana yung pinto, bintana, mga ganun lang sana Pero kung hindi talaga magkaroon ng formang maayos, ay hindi ayoko mapasubo sa ganyan. Kasi ako magbibitaw talaga ako kasi lang kailangan ko rin ng pag ganun. Ayoko nung akong mafo-focus talaga sa mahal po kasi talaga materialism. Sa totoo lang po talaga. Swertehan lang po kasi talaga yan Pero sa totoo lang po, napakaswerte na lang ng mga tinutulungan natin. Kasi yung makapag-aral ka lang nang wala kang isipin yung magulang mo. Tapos malaking bonus na yun. Tapos ganyan na yes po, hindi po talaga dapat, mahirap po talagang pilitin ang mga ganyang bagay. Okay, Ma'am Sir Rayong, salamat po. Mahirap po pilitin. Hindi ko po yun itinanong. Mapalit po yun yung mga palit-palit yung mga tulong. Hindi ko po yun sinisisi. Wala po akong sinisisi. Sino pong sinisi ko sa sinabi ko? Sabi ko, hindi po natin kayang ibigay yung ganun. At yung mga pakulay pong yan, 60% po sa atin, 40%. Minsan 50-50 pa nga sa pakulay. So kung magbigay kang 1,000, 50 sa YouTube, 50 sa atin. Tapos papakayudo mo pa yung ganun. So sa mga walang alam po, ganun po ang sistema ng YouTube. At saka kung makikita niyo po naman pag-charity ko, kung nanonood po talaga kayo, mga samput bashers dyan, take note, panoorin yung masyado yung mga vlog natin. Para man para ma-inform kayo ng mga ginagawa po. Kasi kung papanoorin nyo lang po kasi yung mga vlog na masasaya lang, hindi nyo po talaga makikita minsan na tumutulong kasi minsan sponsored yun. Pero kung papanoorin nyo po talaga lahat, saka nyo na makikita yung pag-charity ko yun. Kasi may mga wala kasi talagang alam minsan na mahilig lang mag-bash. Yung mga walang alam, sila yung marunong malakas magsalita. Sila yung pag nabigyan mo, pag nagpaalam mo yung mga totoong nagagawa mo, nagmumukhang ewan. Pag nabigyan mo yung mga mo, pag nakita nila yung mga resibo, po,